Isang malaking katanungan sa isipan ng bawat Kristiyano, mapapastor man, leaders ng church, nagtuturo sa Bible study, o bawat isang Kristiyano ay napapatanong ng ganito, kung si Judas nga ba ay nasa impyerno? Sabi ng iba, siya raw ay nasa impyerno dahil sa ginawa niyang pagpapakamatay. At sabi naman ng iba, dahil ang Diyos ay puno ng habag, ay malamang daw ay nasa langit si Judas. Pero ano nga ba ang katotohanan, ka-wonder? At yan po ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago yan, kung bago ka sa aking channel, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa aming mga content creators at para ma-update ka sa ating mga bagong videos. Wonder Vlogcaster. Welcome back sa ating YouTube channel. Ang topic na ito, ka-wonder, ay ating pong titimbangin at hindi dapat iwasan at talagang kailangang pag-usapan. Malamang karamihan sa atin ay nakakakilala kung sino si Judas Iscariote. Si Judas Iscariote o si Judas Iscariot ay isa sa 12 disipulo ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po ay nagmiministeryo or nasa ministry niya sa loob ng 3.5 years dito sa lupa. At ayon sa Matthew 24:14-16, ay ipinagkanulo niya o ibinenta niya si Kristo sa halagang 30 pieces of silver. Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priest and asked, "What are you willing to give me if I deliver him over you?" So ang verse na yan ay patunay na ibinenta niya si Kristo sa halagang 30 pieces of silver. Pero gaya nga ng sabi natin, si Judas ay isa sa mga disipulo na siyang kasama ni Kristo sa kanyang ministeryo. At maniwala kayo't sa hindi ay mahal ni Judas si Kristo. Ngunit iba ang pagtingin niya kay Kristo, lalo na nang ito ay maaresto. Dahil ang tingin niya, ayon sa ibang mga scholars, ay isang political leader na nasa kapangyarihan at masyado siyang na-disappoint nang ito nga ay hulihin at ipako sa krus. At gaya nga na sinabi sa Matthew 10:1, isa siya sa mga gumagawa ng mirakulo, ultimo pagpapalayas sa mga demonyo at pagpapagaling sa may mga karamdaman. Ayon sa mga scholars, talagang pinili ng Diyos o nakatakda na si Judas bilang isang traidor. Hindi siya inilagay lang sa isang script o sa isang pelikula na parang isang theodrama para lang ma-fulfill ang prophecy. Talagang ganun ang katangian ni Judas, kung kaya naman siya ang narariyan upang maganap ang kalooban ng Diyos. Sabi ng iba, kung si Judas daw ay pagpipiliin, gusto mo bang maging lingkod? Gusto mo bang maging tapat? Gusto mo bang maging bayani? Gusto mo maging Judas? Ay pipiliin daw mismo ni Judas na maging Judas. Pero yan ay ayon lang sa mga teorya. So si Judas ay kilala bilang isang traidor. Pero siya rin ay kilala bilang isa sa disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. At sa katunayan ay witness siya sa mga himala, sa mga pagtuturo at habag ng Panginoon sa mga tao. So ayon sa mga binanggit na yan, si Judas ba talaga ay nasa impyerno? Wala pong sagot ang Biblia na diretsyo, ngunit merong mga biblical clues kung si Judas nga ay nasa impyerno ngayon. So kaya naman mga ka-wonder, let's dive deep at halukayin natin yung mga clues na ito na si Judas daw ay nasa impyerno. Una, sa John 17:12, sinabi ni Jesus, "While I was with them, I was keeping them in your name, which you have given me, and I guarded them, and not one of them perished except the son of destruction, so that the scripture would be fulfilled." Ang katagang perish na kung saan yan ang pinagbasihan ng ilan, katulad ng pagkakasabi sa John 3:16 that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yung perish na tinutukoy nila ay yung mapupunta ka o mapapahama ka doon sa lugar ng impyerno. Sa ibang salin, yung sinasabing son of destruction ay tinatawag na son of perdition. Sa Tagalog, ito yung sinasabi nating anak ng kapahamakan. So sinabi diyan na para matupad ang naayon sa scripture. So ibig sabihin nga mga ka-wonder, na talagang itong si Judas ay may ganito ng klaseng karakter, na talagang siya yung fit para ma-fulfill itong sinasabi ng scripture. Pero teka mga ka-wonder, son of perdition, son of destruction, or
anak ng kapahamakan, ibig sabihin impyerno agad? Alam natin na ang katangian ng Diyos ay napakalawig. Alalahanin natin na ang Diyos, sabi ng ibang scholars, ay may 10 kalikasan o 15 o sabi ng iba higit pa. O itong kalikasan niya o yung nature of God ay naipapakita sa sinasabing attributes of God. Bigyan lang natin muna ng tuon itong 10 attributes ng Diyos. Itong tinatawag na omnipotent, omniscient, omnipresent, holy, eternal, just, unchanging, merciful, loving, at ang iba pang attributes ng Panginoon. Ito pong attributes na ito ay sinasabing God's nature or God's attributes na hindi po ito kagaya ng nature ng tao. Kaya wag po natin ikukumpara ang ating pong nature sa Diyos. Dahil ang Diyos ay meron siyang love and mercy na isa sa kanyang nature o kalikasan. Although ang Diyos din ay just na nagbibigay ng karampatang consequences o katumbas sa bawat ginagawang kasalanan na hindi sinasaalang-alang. Ayon sa Matthew 26:24, "The Son of Man is going away just as it is written about him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been good for that man if he had not been born." So malinaw na sinasabi rito na yung taong yan, mas maigi pa raw na hindi na siya pinanganak. At ang talatang yan ay pinatutukoy kay Judas. Sa katunayan, mga ka-wonder, ito ang isa sa pinaka-controversial na talata sa Biblia. Yung linyang, sana ay hindi na siya ipinanganak. Sounds final. Yung parang tipong eternal punishment ang dating. Pero, does it prove that Judas is in hell? Hindi pa rin eksakto, mga ka-wonder. At sa pagkakataong ito ay tingnan natin yung theological interpretations. Sa theology, mga ka-wonder, ay may tinatawag tayong school of thoughts. At para dito sa topic na ito, ay may dalawang major school of thoughts. Una, sa traditional view, na si Judas ay nagpakamatay. Ayon sa Matthew 27 verse 5, "And he threw the pieces of silver into the temple sanctuary and left. And he went away and hanged himself." Ito po yung pinagbabasihan nila, sa traditional view, na si Judas nga raw ay nasa impyerno. Dahil instead na siya ay magsisi, siya po ay nagpakamatay. Plus yung betrayal niya sa Panginoong Yesus, na ang sagot daw ay impyerno. Meaning, suicide plus betrayal is equals to hell. At tingnan naman natin yung isang view, yung tinatawag nating alternative view. Marami sa mga Bible scholars na sinasabi na tayo ay hindi dapat humusga o mag-judge. Tayo ay may natatanging tawag, gawain, na ipinag-utos sa atin ng Panginoon. At yun po ang dapat natin gawin, gaya ng ibahagi ang salita ng Diyos, mahalin ang kapwa, gumawa ng mabuti. Yun po yung mga samples. At hindi po kasama dyan ang pagiging judge, o paghatol, o pagdikta, o pag-decide kung saan dapat mapunta ang isang tao. Dahil ang judgment ay naayon lang sa isang judge na magbibigay ng final verdict o final judgment para kay Judas kung siya ba ay nasa impyerno. Dahil hindi rin sinabi ng Biblia explicitly na si Judas nga ba ay nasa impyerno. In fact, mga ka-wonder, ang Greek word na ginamit sa Matthew 27 verses 3 to 5 shows that Judas repented, nagsisi. When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse. Ang remorse, mga ka-wonder, sa wikang Griego ay metamelomai. Nang ibig sabihin ay deep regret. Hindi ito simpleng guilt lang, mga ka-wonder. Ito ay isang genuine sorrow. Ang point lang dyan, mga ka-wonder, na siyang pinagkapitan ng mga ilan na kung saan si Judas daw ay nasa impyerno dahil hindi siya lumapit kay Jesus upang humingi ng tawad. At sa halip siya ay nagpakamatay. Sa aking pong mga nagawang research bilang may background din sa medicine, ay ayon sa scientific and psychological angle, na ibig sabihin pag-uusapan natin ngayon, mga ka-wonder, ay siyensya at psychology. At ibig sabihin, ang mga eksperto patungkol sa psikolohiya at siyensya ang siyang makapagbibigay ng kanilang opinyon na may basihan. Dala ng mga malalim na pag-oobserba, malalim na pag-aaral, at malalim na patunay. Ayon sa modern science, ang taong dumaranas ng matinding guilt, trauma o mental illness ay maaaring ma-depress
at umabot sa point na mag-suicide. So si Judas bilang isang taong nakonsensya, na deep remorse, ay nagdesisyong wakasan ang kanyang sariling buhay. At hindi po yan bago mga ka-wonder. Marami pong mga tao ngayon na sobrang depressed, napakiramdam nila ay wala ng pag-asa, ay winawakasan nila ang kanilang buhay. At hindi rin po natin silang pwedeng sabihin na sila ay pupunta sa impyerno dahil sila ay nag-suicide. Sa patunay na yan na sila ay psychologically distressed na. Ayon sa science, merong mga certain chemicals na umaakyat sa ating brain o yung sinasabi natin mga tao na nawawala na sa sarili. O minsan, ayon sa aking mga obserba, sa mga interviews, may mga taong parang sila ay tinutulak na gawin yung bagay na ayaw nila. At yung mga bagay na yun ay nagagawa nila at nawawala na sila sa kanilang sarili. Dahil ito ay nakokontrol na ng matinding imbalance sa kanilang katawan. Kaya naman, hindi na nila namamalayan na sila ay nakakagawa na ng mga ganoong bagay. Kaya ang ibig sabihin nito mga ka-wonder, ay laging may room sa puso ng Diyos ang sinasabing kahabagan. Dahil take note mga ka-wonder, ang impyerno ay ginawa ng Diyos para kay Satanas at para dun sa mga anghel na sumama sa kanya upang rumibelde sa Diyos. Ngunit si Satanas ay desperado, kaya marami siyang nililinlang upang makasama niya ang mga ito sa impyerno. Dahil sa ating pag-aaral sa theology, ay may sinasabing konseptong divine mercy. Take note from the word divine. This is not just a mere human mercy. This is divine that you cannot fathom unless you are God. At tanging ang Diyos lang ang nakakakita ng full picture ng sinasabing divine mercy na ito. So again mga ka-wonder, ang final judgment ay hindi sa iyo, hindi sa akin, kundi sa Diyos. So ano yung mga bagay na maaari nating matutunan kay Judas? Na kung tatanungin natin na kung si Judas ba ay nasa impyerno, ay parang nagtanong ka kung gaano ba kalawak ang awa ng Diyos. Pero sa halip na magbigay ng sariling agesis o sariling opinion, o chismis o palapalagay, ay mas maiging mag-reflect tayo sa mga ito. Una, pwede ka palang mapalapit kay Jesus pero hindi ka tunay na nagtitiwala. Pangalawa, pwede kang magsisi pero hindi mo ito dinala sa Diyos at ang magiging bunga nito ay mauuwi lang sa kawalang pag-asa. Nangako ang Diyos sa atin mga ka-wonder na siya ay tapat na magpapatawad. Sabi niya sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and righteous, so that He will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Sinabi niya po yan sa 1 John 1:9 na siya ay tapat na magpapatawad kung ikaw ay lalapit sa Kanya at hihingi ng tawad. At lilinisin tayo sa lahat ng ating karumihan. Sa katunayan mga ka-wonder ay hindi lang si Judas ang gumawa ng isang uri ng pagtataksil. Dahil malamang alam nyo na maging si Pedro ay nagtaksil at pinagkanulo pa si Kristo ng 3 beses bago pa tumilaok ang manok. But Peter found redemption. Na-redeem siya. Kumbaga na-absuelto siya. At maaring sana ganun din ang nangyari kay Judas kung siya ay lumapit kay Jesus. At gaya nga ng sinabi natin kanina mga kaibigan, na ang impyerno ay hindi birong lugar dahil ito'y nilikha ng Diyos para kay Satanas at sa kanyang mga cohorts. Ngunit ang tao sa kasinamaang palad ay mapaparoon din kung mananatiling makasalanan at hindi tatanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. So ang tanong muli mga ka-wonder, nasa impyerno nga ba si Judas? Wala pong makapagsabi ng sigurado. Tangi ang Diyos lang ang makapagsabi o nakakaalam na mga ring sa mga huling sandali ni Judas na siya ay nagsisi ng taos-puso sa mga huling sandali ng kanyang buhay. So let's leave the judgment to God and let's just focus instead on our walk with Him. Kung si Judas ay isang kwento ng betrayal, tayo naman sana ay maging kwento ng pagsisisi at pag-asa. So kung nagustuhan mo ang video na ito, ka-wonder, ay bigyan mo ako ng thumbs up or like this video. You may share this video para dun sa iba upang malaman nila ang tungkol kay Judas at pag-asa. At huwag kalimutang mag-subscribe, hit the notification bell icon at piliin ang all. At maaari kang mag-comment sa ibaba kung ano sa tingin mo kung si Judas nga ba ay ligtas o hindi. At hanggang sa susunod na video natin mga ka-wonder. Wonder
Vlogcaster.